Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay pang-27 araw at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Pilipino. I-click nyo lamang po ang profile ko para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayong makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Itutuloy po natin ito ngayon sa Surat An-Nisa o ang kababaihan, verse 21. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paano ninyo magagawang kunin ito samantalang pinaligayan ninyo ang isa't isa habang kayo ay mag-asawa pa at nakipagkasunduan kayo ng matibay kasunduan sa isa't isa? Huwag ninyong asawahin ang mga naging asawa ng inyong mga ama, liban na lamang sa kung anumang lumipas na noong panahon ng kamangmangan bago pa dumating ang Islam. Tunay na ito ay kalaswaan, kamuhi-muhi, napakasamang paraan. Ipinagbabawal na inyong mapangasawa ang inyong mga ina, anak na babae, kapatid na babae, tiyahin sa ama, tiyahin sa ina, mga pamangking babae sa inyong kapatid na lalaki at babae, ang babaeng nagpasuso sa inyong at anak na babae nito, ang ina ng inyong mga asawa at anak na babae ng inyong mga asawang babae sa ibang lalaki at nagkaroon kayo ng pakikipagtalik sa asawa ninyong babae na ito. Ngunit kung walang pagtatalik na nangyari ay wala kayong kasalanan dito. Ipinagbabawal din ang asawa ng sarili ninyong mga anak. Ipinagbabawal din na sabay ninyong mapangasawa ang magkapatid na babae, liban na lamang sa lumipas na. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Ipinagbabawal din na mapangasawa ninyo ang mga may asawang babae, liban pa sa aliping tangan ng inyong kanang kamay na mga bihag ninyo sa digmaan. Ito ang itinakda ni Allah sa inyo. Pinahihintulutan sa inyo ang iba pang liban dito hanggang hinangad ninyo na sila ay pakasalan ninyo at magbigay kayo ng dote mula sa inyong mga kayamanan na naghahangad ng kadalisayan at hindi ang ipinagbabawal na pakikipagtalik. Kaya anumang pakinabangan ninyo sa pagpapakasal sa kanila ay ibigay ninyo ang marapat sa kanila bilang obligasyon. Wala kayong kasalanan sa anumang mapagkakasunduan ninyo na higit pa sa inyong obligasyon. Tunay na si Allah ay nakaalam at maalam. Sino man sa inyo ang walang kakayanan na makapangasawa ng malaya at mananampalatayang babae ay mag-asawa siya ng mula sa aliping tangan ng inyong mga kanang kamay na kabilang sa mga mananampalatayang babaeng alipin ninyo. Si Allah ang higit na nakaalam sa inyong pananampalataya. Kayo ay mula sa isa't isa. Kaya pakasalanan ninyo sila nang may pahintulot ng kanilang mga tagapangalaga at ibigay sa kanila ang dote na katanggap-tanggap. Sila ang may rapat na mga dalisay at hindi kabilang sa mga nakikiapid o nakikipagkasintahan. Kapag sila ay nakasal na at sila ay makikiapid, ay para sa kanila ang kalahati ng parusa sa isang malayang dalagang babae. Ito ang itinakda para sa sino man sa inyo na natatakot na magkasala. Ang magtiis ay mas mainam para sa inyo. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Nais ni Allah na linawin sa inyo at gabayan kayo tungo sa mabuting gawain ng mga nauna sa inyo at tanggapin ang inyong pagbabalik loob. Si Allah
ay nakaalam at maalam. Nais ni Allah na tanggapin ang inyong pagbabalik loob, ngunit yaong sumusunod sa pagnanasa ay naghahangad na iligaw kayo ng malaking paglihis. Nais ni Allah na pagaanin para sa inyo ang inyong mga pasanin. Ang tao ay nilikha na mahina. O mga nananampalataya, huwag angkinin ang kayamanan ng isa't isa ng walang katarungan, liban na lamang sa pinahintulutang negosyo na may pagkalugod sa pagitan ninyo. Huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. Tunay na si Allah sa inyo ay mahabagin. Sino mang gawa nito ng may paglabag at pang-aapi ay itatapon namin sa impyerno. Ito para kay Allah ay madali. Kung iiwasan ninyo ang malalaking kasalanan na ipinagbawal sa inyo, ay aalisin namin sa inyo ang mga kasalanan ninyo. Tatanggapin kayo sa marangal na pintuan ng paraiso. Huwag ninyong hangarin ang anumang ibinigay ni Allah ng higit pa sa iba pa kaysa sa ibinigay sa inyo. Para sa kalalakihan ang bahagi na inani nila at para sa kababaihan ang bahagi na inani nila. Humiling kay Allah mula sa kanyang mga biyaya. Tunay na si Allah sa lahat ng bagay ay nakaalam. Para sa lahat ay ginawa namin silang mga tagapagmana sa kung anumang iniwan ng magulang o kamag-anak. At yaong mga nakipagkasunduan kayo sa kanila ay ibigay ninyo ang bahagi nila. Tunay na si Allah sa lahat ng bagay ay saksi. Ang kalalakihan ay tagapagtaguyod ng kababaihan ayon sa kung ano ang ibiniyaya ni Allah na higit sa iba pa at sa itinustos nila sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan. Ang matutuwid na babae ay masunurin, nag-iingat sa pagliban ng kanyang asawa sa mga itinakda ni Allah na pag-ingatan niya. Ngunit, yaong mga asawa na kinatatakutan mo ang katigasan ng ulo, ay payuhan mo na sila. Sunod ay huwag kayong makipagtalik sa kanila. Panghuli ay paluin sila. Kung sila ay susunod, ay huwag nang magmalabis sa parusa. Tunay na si Allah ay kataas-taasan at pinakadakila. Kung katakutan man ninyo ang hidwaan sa pagitan ng mag-asawa, ay magpadala kayo ng kinatawan mula sa pamilya ng lalaki at kinatawan mula sa pamilya ng babae. Kung nais nilang dalawa ng pagkakaayos, ay pag-aayusin ni Allah silang dalawa. Tunay na si Allah ay nakaalam at nakababatid. Sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal sa Kanya ng kahit ano. Maging mabuti sa inyong mga magulang at sa mga kamag-anak, mga ulila, may hirap, malapit at malayong kapitbahay. Kasama sa iyong tabi na antalang manlalakbay at mga aliping tangan ng inyong mga kanang kamay. Tunay na si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapagmataas at mayabang. Silang mararamot at naguudyok sa mga tao ng karamutan at makasarili sa binigay sa kanila ni Allah mula sa kanyang biyaya. Kami ay naghanda para sa mga hindi nananampalataya ng parusang kahiyahiya. Silang mga nagtutustos mula sa kanilang mga kayamanan upang magpakitang tao lamang at hindi nananampalataya kay Allah sa kabilang buhay. Sino mang kasama ni Satanas ay tunay na napakasama niyang kasama. Ano bang kasamaan ang idudulot
kung sila ay mananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay at magtustos mula sa mga ibiniyaya ni Allah sa kanila. Si Allah sa kanila ay nakaalam. Tunay na si Allah ay hindi nang-aapi ng kahit kasintimbang ng atom. Kung ito ay kabutihan, ay dodoblehin niya ito at magbibigay mula sa kanya ng gantimpalang malaki. Hanggang dito na naman po muna. Inshallah, bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong. Maraming salamat po sa pakikinig at pakikibasa. Naway gantimpalaan tayo ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.